Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin yung July 19 to 25, 2026. Kuha tayo ng angel numbers. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nataba ng puso niyo mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, para sa details, ilalagay ko po dyan sa aking video, yung aking FB, or punta kayo sa aking YouTube or sa description below, nahadyan po yung link para hindi po kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, kunin mo lang sa ito tapos hindi sa'yo. Vice versa, energy reading, hindi mo ito personal reading. Okay? Aquarius. Meron kang 7, 13, 21, 27, and 35, Virgo, Libra, Aries, Pisces, and Scorpio. Connected ka sa kanila or maaring iba sa inyo is magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Aquarius is may mga bagay o sitwasyon or maybe may tao, no? Na nakapagpapadrain sa iyo. Kung ano ba iba sa iba sa inyo. O maaari naman nahadod ka sa point na may mga bagay ka na iniisip na nakapagpapadrain, di ba? O kaya nagkaroon ka ng mga reflection from the past situation. Nagkakaroon ng mga mood swing situation, no, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na medyo may mga konting emotional situation o maaari lang din na may isip or may mga magaganap pangyayari na medyo malulungkot ka sa iba sa inyo. May mga, pwede ka rin kasi ito na pwede mag-connect siya sa isang tao na mas bata sa'yo, di ba? O kaya sa anak mo, sa kapatid mo, basta mas bata ito sa'yo. Yan, pwede na doon sa point na yon sa iba sa inyo. May mga papuri o pasasalamat ako nakikita dito or sa iba sa inyo is may mga kasiyahan ka na naiisip or may mga magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Andito rin yung point na you want to structure something into your life at yun yung parang iniisip mo or nagkakaroon ka ng pag-iisip or yung mga bagay ka na gusto mong baguhin, i-transform o kaya naman is naglilikom ka ng, sa iba sa inyo, naglilikom ka naman ng information para dun sa sitwasyon na iyon sa iba sa inyo. Andito rin yung point na well, matatalino naman din kayo, no? So, nakikita ko sa'yo dito. Mas more kayo this time na mag-focus into your intuition, tapos mas magiging more on wiser kayo this time or mas gagamitin nyo yung inyong intellect this time. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Or you need, para sa iba. And then also, andito rin yung point na may mga pagtatapos o may mga bagay ka na tatapusin, matatapos, or magtatapos sa iba sa inyo. Halimbawa, yung mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng konting emotional, maaaring tatapusin mo na yon, mag-move forward ka, pwedeng in what way, iba-iba kayo, no, nandito sa point na yon. Nandito rin yung point na there's a blockage, may mga obstacle, at may enemy ang iba sa inyo. At alam ko naman kung sino yun, di ba? Na maari yun yung tao na nakapagpapadrain sa iyo, yun yung nakapagpapaworried sa iyo, nakapagbibigyan ng emotional sa iyo, pwedeng siya yun, di ba? Yun na nakita ko sa iba sa inyo. And then sa iba naman is may tao na matigas yung ulo. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa iyo. No, may taong matigas ang ulo. Also, may mga konting delay lang na pwedeng magaganap o mangyayari sa iba sa inyo, either madidelay, i-delay, o ipagpapaliban. Handito rin yung point na magkakaroon ka ng communication sa isang tao na maybe ito yung tao na to na maybe there's a boundaries situation, parang pwedeng may boundaries siya sa'yo o kaya is nagkakaroon ka ng boundaries sa kanya or magkakaroon or may mga limitation situation sa ito sa'yo or ikaw ito sa kanya. Basta magkakaroon ka ng connection sa taong ganon. Sa nakita ko dito, pwedeng taong matigas ang ulo na yun, di ba?
And then also, may mga papers and documents ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng yung trabaho mo talaga is more on related sa papers and documents o kaya naman is may mga delay situation when it comes at papers and documents na kailangan nyo ng ipasa, gawin, aksyonan, solusyonan, isulat, yan, may mga writing and speech sa iba sa inyo siguro is kung may baka makaka-receive kayo, di ba? O may mga hinihintay kayo, baka ma-delay lang yon yung mga ganong sitwasyon. And then also, ang nakikita ko rin sa iba is merong mga bagong kakilala ako nakikita. Either magkakaroon ka ng mga bagong kakilala or may mga makakasalamuha ka ng mga bagong tao. O hindi siya kilala, syempre bago siya, di ba? Andun yung point na yon. Andito rin point, syempre, andito rin yung point na may mga positive naman na magaganap sa iyo. Shifting is coming, Aquarius, siguro sa sarili mo, and kung sa iba sa inyo, siguro nandun sa point sa mga taong nasa paligid mo, it's more on sarili siguro, mas more ka magkakaroon ng shifting this time sa sarili mo. No, andun din yung point, yung positivity. There's a lack, growth, and achievement ako na nakikita sa iyo. O sa abundance, ipapaliwanag ko when it comes to an abundance. Abundance kasi ang more thinking ng mga tao talaga is money. No, is a lack. No, well, tama naman din. Pero wag niyo lang kakalimutan na abundance kasi is also the quantity and the supply na nare-receive natin, na nare-receive ninyo. Ano ba yon? Halimbawa, yung talent mo, yung talino mo, araw-araw ka nakakain, mga taong mabait sa'yo, also that is abundance, diba? Yung mga tao na care sa'yo, good health ka, also yan is abundance. Ibig sabihin may stable ka, nakakain ka na umaga, tanghali, gabi, di ba? Nakakain ka once a day, mga ganun. That also the abundance. Kaya, maaring iba sa inyo is baka hindi nyo lang naintindihan, kaya kailangan ko lang ipaliwanag sa inyo, no? Yan ang abundance. Pero, halimbawa, meron ka ng mga ganyan. Maybe this time, mas more siyang mag-grow, di ba? O you have a talent, halimbawa. O you have a talent, ibig sabihin, maaaring mas growth siya ngayon kasi maaaring may mga pag-aaralan ka, aalamin ka, siyasatin ka, or maybe you are more on thirst of knowledge. Ibig sabihin, mas mag-bloom siya. That is more on abundance coming. Mga ganun sitwasyon na inaano ko lang kayo para mas maliwanag tayo dito at para mas maintindihan nyo din at magkaroon din kayo ng idea. Diba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo o sa pagtulong, may taong naaring tutulungan mo or hingi ng tulong sa'yo or ikaw ang hihingi ng tulong. Yun, vice versa. And then also is huwag ka na lang din masyadong magtiwala sa mga taong nasa paligid mo. Kasi mayroon din ako nakita dito na someone's playing. Hindi ko alam mo ay baka pinaglalaroan ka o paglaruan ka or maybe ikaw ito or hindi yung pagiging immature nitong tao na to. Sa iba naman sa inyo is itong tao na ito is hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Medyo may ano kasi siya, either mapanokso or may pagka-sneaky person. Yun na nakikita ko dito, makasarili. Hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Kumbaga nandun yung point na meron ako nakita na tao na may pangliling lang, mangliling lang, or nililing lang ka, o liling lang ka. Kaya you need mong very careful when it comes sa mga taong nasa paligid mo, ha? May tao na matalino no? Pero alam mo yung pagiging matalino niya medyo may pagkatuso. Alam mo yun? May taong ganon. Hoping hindi ikaw ito, pero may tao ako nakikitang ganon sa iba sa inyo. Basta don't trust. May tao kasi na medyo i-drain ka niya. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May nakita akong new member of the family. Hindi ko lang alam kung may titira ba sa inyo or ikaw sa ibang tao or mga buntis, mabubuntis or mga anak. Kung may mga pet kayo, pwedeng na isa rin yun, ano, inakta or pwedeng may ko-connect sa iyo, no, na gano'n yung kalagayan niya. O pwedeng may mga pag-uusapan din lang kayo about dun sa sitwasyon na yon. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Maaaring nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyo itong mga number na ito. Ibig sabihin is your angel is trying to connect dahil may gusto siyang sabihin sa iyo. We have the 4-4, blessing in disguise. Ganito yun na, blessing in disguise. Isa rin ito sa hindi naiintindihan ng karamihan.
Blessing in disguise, mag-e-example ako sa blessing in disguise. Blessing in disguise, halimbawa, is, i-example ko na lang yung sa akin. Halimbawa, nagpunta ako ng Disneyland. Yan, nagpunta ako ng Disneyland. In that day, is, sa Disneyland kasi, bago ka makasakay ng ride, is mag-wait ka talaga at pipila ka talaga ng 2 to 3 to 4 hours. No? Mga almost ganun ang mangyayari. Kung gusto mo mag-payment, well, magbabayad ka, 'di ba? Syempre ayaw naman natin magbayad, 'di ba? Pero in that day na nagpunta ako ng Disneyland is bumagyo, as in umulan. Alam mo ba, imbis na mag-intay ako ng 2 to 3 to 4 hours, ang pinakamatagal na pila ko is 10 minutes, 8 minutes, 10 minutes, as in buo. Then after nun, tanghali pa ako nagpunta nun, after ng mga 3 or 4 p.m., as in tumila na siya. And then tuloy-tuloy na yon, as in parang talaga yung ulan na yon is a blessing in disguise na nangyari sa akin. Sobrang blessed ako sa ulan na yon, sobra talaga. O kaya halimbawa na late kayo, hindi ka nakasakay at hindi ka nakahabol sa bus mo, ibig sabihin blessing in disguise kasi maaring yung sasakay mong bus na yon is maaring mas malilate at mas matatraffic siya dahil wala siyang strategy, or pwedeng manakawan ka doon, mahulugan ka doon ng cellphone, mahulugan ka doon ng wallet, di ba? That's also the blessing in disguise. Kaya huwag nyo sasabihin na malas iyon. Okay? Yan, may mga blessing in disguise. Alam mo, may nakilala kang tao and then blessing in disguise yung tao na yun is maging kaibigan mo pala at makapagpapagaang ng iyong pakiramdam, makapagbibigay sa'yo ng opportunity, makapagbibigay sa'yo ng luck, mga ganong sitwasyon na that is a blessing in disguise. Example ko lang yun sa inyo. We have the 440505 sa completion, the 101, ibig sabihin, action to kasi tatlo lang siya. 1, 2, 3, 4 is the step and the 1551 is hold your vision. Sabihin, treasure intuition, treasure gut, treasure instinct, and listen to your inner voice. Okay? Andun yung point na yun. Yes, we have the 1, 2, 3, 4. There's a good luck coming sa iba, sa inyo. Nandito ka na sa point, may mga bagay ka na magkakaroon ka ng pagpaprogress. The way na pinaprogress mo yun, the way na nagko-forso ka doon sa goal na yun, kasi i-align ka ni universe doon sa gagawin mo na yun, it means yun ang magiging good luck mo. Example, meron kang trabaho, no? Meron kang trabaho and then may naiisip ka na gusto mong gawin. Halimbawa ako, nagtrabaho ko, gusto ko mag-aral ng caregiver or kaigo. Ibig sabihin, ina-align ako ni universe doon sa idea ko na yon, na i-force ko yon at i-progress ko yung sitwasyon na yun dahil at the end, yung good luck na yun is marireceive ko. Okay? Example yon para mas maintindihan nyo lang. Okay, there's a processes or may mga processes situation, step 1, step 2, step 3, pagkakaroon ng mga ganon sitwasyon o magkakaroon ka ng mga rule situation or system sa sarili mo, sa pera man yan, sa love life, sa work, or kung saan aspeto if you have a business, ganon. Magkakaroon ng start over, but ito kasi is kulang siya ng isa. Ibig sabihin is it's depend on your action. It's up to you to make it happen. Magkakaroon ng spiritual development, ibig sabihin mas magkakaroon ka ng awakening this time in some aspect of your life, gigisingin ka at magigising ka sa sitwasyon mo. No, na doon magkakaroon ka ng kamulatan, no, and then ando yung point na magkakaroon ka ng changes and shifting into your life, ano, sa iba sa inyo. And then also abundance, tulad ng sinabi ko, explanation ko, abundance, money, dreams, maaari mga panaginip na pwede nyong maalala or may mga mapapanaginipan kayo, may mga bagay kayo na mabivision, kasaganaan is coming, punta ka na dun ha. Also, this sa 05 is sa completion. Ibig sabihin, mga unexpected shifting, yung mga sitwasyon na hindi mo asahan na mangyayari yon, hindi mo maasahan na ikakamulat mo yon, hindi mo inaasahan na magiging lakad doon, hindi mo inaasahan na ganito. Basta mga changes ito, no, sa iba sa inyo. May mga surprise ako nakikita sa inyo. Divine intervention, ibig sabihin, divine intervention this is a good karma para sa inyo. Why? Kasi meron tayong blessing in disguise, good luck, vision, starting over, tsaka unexpected shift. Kaya may magaganap na good karma when it comes sa inyo. It is a change of fortune. No, there's a good luck and the karma situation ako nakikita sa iba sa inyo. Congrats! Kasi there's a start fresh happen. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Ang ganda ng card mo.
as in, may mga obstacle na matatapos or malalakpasan. Okay, di ba intervention, ay, this number serve as a gentle nudge to pursue whatever interest you most. Ano ba yung interest mo sa buhay mo? Then you need to pursue, tulad ng sabi ko kanina, it's a possible that something could rock your boat. Ano ba yun? Mukhang mas magiging good ka dun sa situation na yun, ano? Or ikakasaya mo talaga. But you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dream job, or abroad, etc. Okay, kung gusto niyo mag-abroad, yes, there's a possibility, or may ano talaga kayo na makakapag-abroad kayo. Kung may mga bagay kayo na papasukin, pag-aaralan, yes, patutupad ito. Yon ang sinasabi dito. Pero alam mo, may ile-let go ka dito. Kasi may magkakaroon ng shifting. Hindi naman siguro i-let go. Sa iba siguro hindi siya let go eh. Changes. I-change mo yung pananaw mo sa kinabukasan, or i-change mo yung decision na yun. Yun na nakita ko sa iba. Your energy. Okay, pagdating sa iyong energy. Sa energy mo, nandito ka sa, ay, maluga. Nandito ka, ano ba tong calendar na to? Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka daw na iniisip. Pwedeng na-loss of thought ka, or pwede rin naman na you are more on meditating, o may mga bagay ka daw na iniisip, sinisiyasat, inaalam, pinag-aaralan, aaralin, pag-aaralan, pwedeng nandun sa point na yon, or you spying someone, pwedeng nandun sa point na yun, or iba sa inyo, it's more on thinking lang. Sa iba sa inyo, nandun kayo sa point, may mga bagay kayo na sisiyasatin, no, maghahanap ka ng mga katotohanan. Ganito ba? Ganun ba? Dapat ba? Kailangan ba? Need ba? Mga ganun sitwasyon. Magkakaroon mga pagmumuni-muni sa iba sa inyo. Kumbaga, magkakaroon sa iba sa inyo na mga pag-isolate. No? Siguro is iiwas ka muna sa mga taong para magkakaroon ka ng distance, okay, iwas ka sa mga taong hindi mo gusto, or mga taong medyo ano ka sa kanila, alangan, o maiilang, o kaya is nandun yung pag-isolate sa sarili mo, or sasamahan mo lang yung mga tao na talagang perfect para sa'yo or match para sa'yo. Pwede na doon sa point na iyon. Andito na yung point na may mga bagay o sitwasyon na energy nyo na parang you learning o may pag-aaralan ka, parang there's a creation. Ako nakikita sa'yo, siguro may naiisip ka na gusto mong gawin, na gusto mong mag-grow, diba? O baka nahandun yung point na may mga pag-aaralan ka o aralin ka na sitwasyon, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka dito ng halimbawa, meron kang makakausap or may kakausap sa'yo or kakausapin mo, pero magkakaroon ka ng ano doon, dissatisfaction sa kanya. Yun ang sabi. Tapos, sa iba naman yun na, sa iba sa inyo. Tapos, mafe-feeling stuck ka daw, and then yung iba sa yung para magkakaroon ka ng mga self-questioning. Ha? Ha? Parang, basta any self-questioning. Tapos, yung iba sa inyo, siguro magkakaroon ng mga feeling rejected, feeling, basta mga ganun. It's more on, ano siya, may konting lungkot. Ganyan. Yan na nakikita ko sa'yo dito. Sa iba, tingnan natin ang parating. Aquarius, parating sa'yo. Thank you. Parating po kay Aquarius. Okay. Uy. Okay, parating sa iyo, Aquarius. Yung iba sa inyo ay, kayo daw ay, may naiisip daw kayong gusto nyong tahakin. Yun na nakita ko dito. Hindi ko alam if this is an opportunity na para sa inyo. Maaaring may mga magbubukas na pintuan para sa inyo. O may mga naiisip ka na idea to pursue. Yun. May mga gusto daw kayong tahakin, o iba sa inyo isa tahakin ng bagong direksyon sa buhay nyo.
Parating din sa inyo is may tao kang kakausapin or magkakaroon pag-uusap sa isang tao. Nakausap mo na 'to, nagkaroon kayo ng band connection, nagkaroon kayo ng connection, ng bonding, ibig sabihin hindi man nagkakasama sa iba maaaring nagkakasama kayo, sa iba it's more on talking lang, 'di ba? 'Yun na may taong kang makakausap muli, 'yun ang sinasabi dito. May tao ka daw makakausap muli na nakausap o nagkaroon na kayo ng connection nito nung mga nakaraan. Sa iba sa inyo may mga union, getting together, ganyan, either talking lang yan or in what way, hindi ko alam sa inyo, iba-iba kayo ng pwedeng pwedeng makikita, pwedeng by the phone, pwedeng by accidentally, may mga ganun sitwasyon no? Mga ganyan. Getting together, close relationship, family unity reunion, maybe sa iba, surprise parties event, or may mga isi-celebrate, maybe sa iba sa inyo, pwedeng nandun sa point na yon. Yun na nakikita ko dito. And then also, may coming home Hindi ko alam in what way yung coming home. Pwedeng nag-iisip ka na umuwi ng Pilipinas, ng probinsya, ng kalapit baryo, or someone is papunta o pauwi pagdating sa'yo, di ba? Pwedeng nandoon sa point na yon. Parating din sa iyo, may enemies ka talaga, hindi talaga ako nagkakamali dito. Yung same pattern nung kanina. Yun, may enemies ako nakikita. Hindi ko alam kung inggit ito o galit lang talaga ito sa'yo. Anak, sorry anak. Anak ko nasa balikat ko kasi. Yun. And then also, may mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Medyo painful yung sitwasyon sa nakikita ko sa'yo dito, pero ang mangyayari kasi sa'yo parang magtitiis at magtitimpi ka doon sa bagay o sa sitwasyon na yun. Iyon ang nakikita ko sa iba sa inyo. Makakaramdam ka raw ng pagod sa iba sa inyo. I don't know why. Basta may pagod ako nakikita. Pwedeng sa trabaho mo o pwedeng sa mga gagawin mo o sa mga makakausap mo. Sa iba naman sa inyo, there's a travel. Malayo man o malapit, may travel ako nakikita o may mga pag-uusapan related to a travel, malayo man yan o malapit. Pwede rin kasi ito is may tao naman sa iba sa inyo. Sa iba, maaring may tao na magkakaroon kayo ng connection sa isang taong who is in a distance. Halimbawa, nasa kalapit baryo siya, nasa probinsya siya, o nasa ibang bansa siya. Yun. Ikaw ang kukonect sa kanya o siya yung kukonect sa'yo. Yun ang parating sa iyo. May mga kasiyahan, ako nakikita sa iyo dito. Actually, dito may enlightenment Magkakaroon ka daw ng enlightenment sa, hindi ko alam, siguro may kakausap sa'yo or may kakausapin ka and then ma-enlighten ka doon sa sitwasyon. Yun, magkakaroon ka daw ng enlightenment dito. And then also is, success is coming sa iba sa inyo. Success, enlightenment, positivity, or celebration coming. Sabi sa inyo, hindi ko lang alam kung if you are in a vacation, holiday, ganyan, or resting time ka, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga resting time situation, ako na nakikita sa iba sa inyo, 2 to 3 to 4 days, 4 weeks, or 4 months, man yan, mga ganyan. And also, may mga recovery situation Maaring nandun yung point na magkakaroon ng recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa sarili or sa taong makakausap mo, or pwedeng iba dito, this is a money, no? Kasi may abundance tayo. Yan, pwede magkakaroon ng mga increase or material happiness, mga ganyan. Ako nakita sa iba. May mga bagay o sitwasyon ka daw na parang naghahanap ka ng clarity or you want something clarity at iba naman sa inyo, this is a decision making no? Na gagawin mo o may gusto kang desisyonan o may mga bagay ka daw na gusto mo itama at i-correct or i-correct, itama or aksyonan. Dapat iwasan. Well, gawin nyo yun. I-force nyo yun, no? Kung ano man yun. Pag sa tingin nyo talaga na mali yun, diba? Try nyo. Dapat iwasan.
Okay, dapat mong iwasan. Ay, devil, oh. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung situation na ma-disconnect ka sa sarili mo, hindi ka makapag-isip maigi, hindi ka magkaroon ng kamalayan, hindi ka mag-trust sa gut feelings mo, sa instincts mo, o sa intuition mo. Okay? Kailangan mo, baliktarin mo yung sinabi ko. Iwasan mo yung mga tao na magiging toxic sa'yo. Relationship, tao, connection, sitwasyon. And then also, handun din yung point na wag mo kakalimutan yung sarili mo. No? You need to focus lang sa sarili mo. Hindi ko sinabing maging makasarili ka. Pero wag mo kakalimutan to focus more sa sarili mo. Kailangan mo rin ng self-care. Okay? Kailangan mo i-reclaim yung power mo or i-restore yung controlling mo, no? Ibig sabihin, huwag ka magpapakontrol sa mga bagay o sitwasyon o magpa-manipulate sa mga bagay o sitwasyon, sa tao man yan, kung saan man yan, basta isipin mong maigi. No, huwag mong babaliwalain yung nasa intuition mo o nasa gut feeling mo, instinct mo, no? And syempre, iwasan mo yung situation na mga taong may mga hidden agenda or hidden potential pagdating sa'yo, hidden motive, something. Kasi we have the devil kasi, no? Kaya ingat ka na lang din. Kung may mga bagay na kailangan i-let go, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na masyado kang maging mabait, pero you need mo rin kasi mag-put ng boundaries talaga. And syempre, you need to put a guard when it comes to yourself, ha? Tatandaan mo palagi yon. Put a guard. Okay? Iwasan mo yung mga taong makakasarili, sakim, sinungaling, or kung ikaw to iwasan mo, syempre. Yun ang nakikita ko dito. And syempre, yun nga, yung hindi ka rin makapag-save ng money, ganyan. Basta, balance and control. Iwasan mo yung mga tao na pwede kang lokohin, linglangin, abusuduhin, o kaya yung i-undervalue ka nila kasi mabait ka, ganyan. Yung mga taong gagamitin ka, iwasan mo yun. Kung ikaw ito, syempre iwasan mo yun, ha? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung may mga bad habit ka, syempre iwasan mo rin, no? Love, Aquarius. Ay, bilis naman. Iba dito, family to, ah. Okay, kung single ka, maaring may kasamahan ka sa trabaho? May kasamahan ka sa trabaho or isa, dalawa, or tatlo? Basta merong, either ito is magkoconnect siya sa kasamahan sa trabaho mo. Either iba sa inyo, kasamahan sa trabaho ito, or sa iba naman is connected ng kasamahan sa trabaho. Halimbawa, yung kasamahan mo sa trabaho may kaibigan, di ba? Pwede ipapakilala niya sa iyo yun, ganyan. O kaya naman is nagpunta kayo sa labas, nang inuman kayo, o nag-party-party kayo, pwedeng kasama yung makasamahan mo, pwedeng din mo siya makilala, pwede mga ganon. Sa iba naman sa inyo is pwedeng isa sa nakakausap nyo. Yun na nakita ko. Pero ang sabi dito, ano eh, may sitwasyon daw na ikagugulat mo pagdating sa kanya. Yun ang sabi. Ano ka na lang, habaan mo yung pasensya mo tapos huwag ka magmadali dito sa sitwasyon. Yun ang nakita. Kasi medyo parang may sabit ito or handun siya sa point na medyo mapanglinglang itong tao na to, no? Well, it's your choice. Kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay na ano, sa nakita ko sa'yo dito. Pero, kasi nagkaroon din ng third party sa iba, andun yung point na itong tension na to, hindi pa to tapos eh. Hindi pa siya tapos. As in, either sa'yo tapos na, maaring sa kanya hindi pa tapos. As in, hindi pa siya tapos kasi nahatak pa ang isa sa inyo dito sa sitwasyon. Nagkakaroon or they want something dealing. May dealing eh. There's a dealing situation or nandun yung point na may mga connection
pa kayo, magkakaroon kayo ng connection pa nitong tao na to. Kasi ang sinasabi niya, meron daw tension na hindi pa nare-resolbahan sa sitwasyon na to. Baka magulat ka, bigla ka niya i-text, bigla siya makapag-communicate sa'yo or ikaw to sa kanya. Yun na nakita ko sa kanya. Okay, kung kayo naman is may third-party relationship, maaring matagal na rin ito, no? Maaring iba sa inyo matagal na itong may third-party relationship. Sana hindi ikaw yung third party or hindi ikaw yung gumagawa ng third party. Pero choice mo naman yan kasi may matututunan din naman tayo pagdating sa ganyan. And then, sa iba sa inyo, maaring matagal na may third-party relationship pero nandun ka pa rin sa sitwasyon na still impatient. No, pwedeng na. Sa iba naman sa inyo, pwedeng na doon sa point na hindi mo siya maiwan kasi may mga anak kayo. Sa iba is pwedeng ang nagiging toxic dito is family, no? Sa situation. So may mga third party, pwede sila yung mga obstacle or blockage ng connection. Sa iba naman is third party to. As in, kumbaga, maaring isa sa inyo kasi is noon pa siya ganito. Ibig sabihin, hindi mo pa siya nakikilala, ganun na siya. As in, ganun na siya. Ganun na siyang maloko. Maloko o maloka. Ganyan. Kumbaga may bad habit siya. Okay, kung wala naman kayong third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, ang nakikita ko dito is magkakaroon kayo ng pag-uusap na maaring magko-connect ito when it comes to family. Ganyan. Family, pera, mana, territorial, bahay, lupa, ganyan. O kaya may mga pag-uusapan kayo na medyo stressful, no? Sa nakikita ko sa inyo dito. Pero may ikakagulat, ikakasya ko, ikabibigla ka daw sa connection na ito. Ikaw or siya sa'yo. Basta may something happen na ganung sitwasyon. Ako na nakikita. Halimbawa, bigla na lang dinedma ka. Bigla na lang na nagtampo siya. Bigla na lang. Basta may something happen dito sa connection na to. Be prepare na lang. Money, trabaho. Vice versa tayo dyan ha, sa love life mo. Maray ko. Kati. Okay. Money and trabaho. Aquarius. Ay, may sasabihin ako sa inyo. Teka lang. Aquarius, may nakikita ako na, dali lang. May biglang sumanggi sa, intuition ko eh. May nakikita ako na, sana hindi ikaw. Hindi ko alam kung babae siya o lalaki siya eh. Pwedeng iba sa inyo, babae to. Pero may nakikita pa kasi akong isang tao. Hindi ko alam, isa, dalawa, something. Hindi ko alam kung lalaki ba siya or babae. Pero yung isa confirm ko babae yun. Merong gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Parang may nagsasalita kasi ng ibang words. Hindi siya Tagalog eh. Hindi siya, as in, hindi ko alam kung Latin word ba yun or para may dark thought siya sa'yo. Hindi siya actually black magic na sasabihin ko. Hindi siya black magic. Parang ganun na rin. Kasi, malapit dun sa black magic na yon. Hindi ko alam kung may ability ba siya o nag-aaral ba siya or nagsasalita-salita siya related sa'yo na ganito, ganyan, ganyan, ganun. It's almost of dark thought, no? Yung nakikita ko na yun. Kaya mag-ingat kayo sa mga tao makakausap nyo o kung alam nyo naman na may taong may masama ang pakay sa inyo o masama talaga yung loob sa inyo, you need to be very careful, okay? At kung kayo ito, huwag nyong gagawin. No, kasi magbaback yan sa inyo. Yun na nakikita ko, mag-asin kayo. Yung palagi kong sinasabi sa inyo, mag-asin kayo.
Sea salt lang ha, sea salt. Okay, when it comes sa iyong trabaho, sa trabaho mo, mag-ingat ka. Ay, okay, first, kung wala kayong trabaho, sa mga walang trabaho, maaring iba sa inyo is gusto nyo talaga mag-ibang bansa, ano? Sa iba sa inyo. Siguro gusto nyo mag-ibang bansa kasi nahandun yung kakilala nyo, handun yung family nyo, nahandun yung may nag-showcase sa inyo o may ano ba yung showcase? Basta yung may nag-showcase sa inyo, limbawa ganun, di ba? Yan. Sa iba sa inyo, kung wala kayong trabaho, ang sinasabi naman dito is mag-action kayo. You need to prepare. But still, you need to be very careful kasi pwedeng maloko kayo. No? Yan ang sinasabi dito. Pwedeng maloko kayo. Pwedeng may dalawang opportunity sa inyo na pwedeng maloko ka sa isa doon. Or hindi ka matanggap sa isa. But still, mag-action kayo. Sa iba naman sa inyo, sa trabaho nyo, mag-ingat ka kasi may mga taong hindi pwedeng pagkatiwalaan. May taong may pangliling lang or may tao na as in ano siya, pretending. Ganyan, may pretending, may tao na as in sinungaling medyo exage, medyo over kung magsalita maybe sa iba o kaya din yung point na pagka-narcissist itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Kaya mag-ingat ka, no? Yun na nakikita ko dito. And then also, is basta pagdating sa trabaho mo, ingat ka na lang kasi may mga ganun. May mga pagtatampo pa nga, hindi ko alam kung ikaw yung magtatampo or may taong magtatampo pagdating sa iyo. Na medyo may mga exad situation din pagdating sa trabaho, ano? Yan, may mga exaggeration, magiging exad siya over or medyo may tao rin ako nakikita magiging very emotional. Yan, o ikaw, maybe, ganun. Baka ramdam ka siguro ng ganun. Yun, medyo ang ano kasi is moody. Minsan okay, hindi okay, okay, hindi okay. Kaya you need to be very careful na lang. Huwag ka masyado magtiwala, okay? And then also, sa pera mo. Sa pera mo, maharing nahadon ka sa point na nahata kayo ng nakaraan. Pwedeng nahadon sa point, may mga binabalik-balikan kayo kasi may mga taong may utang sa inyo. May mga tao na unresolved situation pagdating sa pera or connected ang pera. Pwedeng nahadon sa point na yun. Pwedeng connected ang mga family, bahay, lupa, mga ganyan, mga mana, di ba? Yan, may mga nakapagpapahatak sa iyo, kumbaga, ano, kaya nahado sa point na yun. Sa money mo naman daw, there's an achievement naman ako nakita, pero hindi naman siya ganun kalaki. But still, handun yung stability sa nakikita ko dito, no? Yun na nakikita ko dito. There's a stability, kasaganaan, at success. Pero basta handun yung security, kumbaga, pagdating sa iyong kaperahan. Kaya it's good din naman ano, sa nakita ko dito kasi mas pinag-iisipan mo kung kailangan mo ngayon na tumulong o hindi tumulong or maglabas ng pera or basta nahadon ka sa point of thinking na more ngayon sa nakikita ko sa iyo dito, no? Siguro in the past kasi ang daming nag-backstab sa iyo, ang daming niloko ka, ganyan-ganyan, di ba? Kaya it's good na din to sa nakikita ko dito. Mas nagkakaroon ka ngayon ng pagpaplano for your future, sa family mo, sa sarili mo, ganyan. Nagre-reveal din ka, kumbaga, na handun ka sa point. At handun yung pagiging careful mo. Or you need, ano. Mag-ingat na lang din kayo. Another message sa likod. Hindi ko alam kung may sakit ka ba sa likod. Malasakit ba yung likod mo? Batok, balikat, balakang. Kasi parang may pananakit ako nakikita. Mag-ingat na lang din kayo. Or maybe a family kasi we have also the family sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may tao na there's an abandonment. Siguro in the past may namatay. No. Tapos sa iba naman siguro may tao kang inabandonahan or maybe someone's abandoning you. Parang may nakita akong ganun. Yun na nakikita ko. Basta you need to be very careful when it comes sa money mo. Kasi may mga tao na magpipretend pagdating sa iyo. No? Maging matalino ka dito. Yun na nakita ko. Arigato namaste, God bless.